Sinabi ko na 'to sa isang content ko patungkol dito kay Zamora, kay Congresswoman Zamora, na siya ay parang si Claire Castro o si Claire Castro nilalaglag si BBM. Ngayon naman, itong Zamora naman, yung kanang kamay ito ni Luistro, Vice Chair ng Committee on Justice, yung tagabasa ba ng rules dun sa pagdinig na ginagawa nila patungkol sa impeachment ni VP Sara, nilaglag ang buong kamara or at least yung mga gustong mapatalsik si VP Sara na mga congressman. Hoy, hala, ba't ganyan naglalaglagan? Pero bago natin puntahan yan, syempre huwag niyong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel, mga ka-Duterte. O eto, panoorin natin ha. Walang kukurap ha. Now joined by House Justice Committee Vice Chairperson, San Juan City Representative Isabel Zamora. Good morning. Teka lang, kaano-ano 'to ni Pam Zamora? Yung nagawan ng meme na yung Singala-ngala, kapatid niya? Zamora din yun, eh. Parang ang tanda ko tatlo silang magkakapatid na tumakbo, gagi. Sige, ito na. Morning to you, Representative Zamora. Good morning, Ma'am Karen, and good morning to everyone. Ang ganda ni mama. All right, I want to start first with, I think your reaction, right? I mean, your reaction right now that Sara, Vice President Duterte's legal team, essentially once again went to the Supreme Court. It's a 186 petition and declaring that there's been a grave abuse of discretion on the part of the House in terms of conducting the impeachment complaint hearings. I want to get your reaction. So, ang sinasabi ng mga abogado, walang jurisdiction yan. Yung na gumawa ng ganyang kasi trial yung ginagawa nila, hindi na hearing, di ba? O, tuloy. On that first. Well, of course, we expected that, and we In-expect nyo pero iyak kayo ng iyak. we felt that they were gonna file a petition before the Supreme Court. I mean, she has her lawyers, and it is just natural for the lawyers to exhaust all remedies available to them. Okay. And this All right, includes so you filing a expected petition. that. Agree. Expected. Yes. Yes. Now, Yeah. you did announce, I find this interesting, you did announce that you already see enough votes for a solid impeachment case against the Vice President. In-announce niya pala. So given that you already see that there's enough votes to impeach her, all you need is 1/3. Nabilang yun na yun. What do you think should happen next? Well, what will happen next is the continuation of the proceedings before the Committee on Justice, where we will have a hearing as stated under the Constitution and as stated in the rules of impeachment of the House of Representatives. So we will proceed with the hearing. Of course, I admit I said that we have enough votes. Oo, inadmit daw niya ha. Ina-admit niya na sinabi niya na meron ng sapat na boto para sa impeachment ni VP Sara. Tandaan ninyo, nasa hearing process pa lang sila. Ibig sabihin, hindi pa yon napapasa sa plenary. O, tandaan nyo yan ha. Kasi sa plenary, doon pa magbubotohan. Pero sabi niya, inadmit niya na meron ng sapat na bilang. And this statement was based on, conversations with colleagues regarding the impeachment case. So, dahil daw sa pakikipag-usap niya sa kanyang mga colleagues o mga kasamahan, na-determine niya, alam niya na meron na silang sapat na bilang. May problema tayo dyan. And in fact, Ma'am Karen, I admit that we probably won't have the same number of votes as last year. But based on... Will they be more? More or will they be less? I'm not sure. I would think that it would be less. Okay. Doon muna tayo. Sa pag-amin niya na meron na silang sapat na bilang. Anong napapansin niyo doon? Uulitin ko ha. Nasa pagdetermine pa lang ng probable cause. Okay? Hindi pa na ipapasa sa plenary.
Yung mga ebidensya, hindi pa alam kung magtutuloy yan o hindi. Kasi ide-determine pa lang nila. Kaya nga, gaya ni Madriaga, hindi pa yon para sa kanila reliable or reliable na ba si Madriaga. Kasi nga, nasa determination pa lang sila ng probable cause. Ang katakataka na pumukaw sa aking pansin dito ay nakapag-decide na yung colleague nito, yung mga pipirma sa impeachment ni VP Sara. Ano problema doon? Hindi pa napupunta sa plenary. Hindi pa naipapasa kung may probable cause, pero may desisyon na sila. Ibig sabihin, hindi pa nila nakikita kung ano man yung mga ebidensya na maaaring pumasok na ipapasa nila sa Senado, nagdesisyon na sila. Tanong, paano sila nagdesisyon? Kung wala pang report na meron ng probable cause, hindi pa nila na-determine na may probable cause, pero nakapag-desisyon na sila. Saan sila nagbase? Pwede na namang gamitin to na questionin yung impeachment na ginagawa kay VP Sara. Kasi wala pang probable cause. Wala pa talagang kung ano ba ang ina-admit nilang mga ebidensya na ipapasa nila sa Senado, pero nakapag-desisyon na sila. Uulitin ko yung tanong, paano nakapag-decide yung mga sinasabi mo na sapat na bilang na pipirma na i-impeach si VP Sara? Wala. O, inilaglag mo yung mga kasamahan mo. Sabi nga ni Toby Chanko, saka lang siya magde-decide kung ipapasa na sa plenaryo yung report o yung probable cause na nabuo nila, yung dokumento. Pag nabasa ko na yon, titignan ko kung sapat ba yung mga ebidensya at doon ako magde-decide kung boboto ako pabor sa impeachment o hindi pabor sa impeachment ni Bibi Sara. Maliwanag yun ha. So ibig sabihin, kailangan munang merong basehan bago mag-decide yung isang congressman o congresswoman kung pabor ba sa impeachment ni Bibi Sara o hindi. Paano to? Inamin mo dito na nakapag-decide na. Meron na kayong sapat na bilang. Delikado ka na naman dito. Siya, yung abogado din na kagaya ni Auntie Claire. Bunganga. Kung ako sa inyo, dyan ng mga House of Representatives, lalong-lalo na dyan sa Committee on Justice, tawag dito, pigilan nyo na to. Ilalaglag ko kayo nito. Doon pa lang sa unang sa forum na pinuntahan niya, nilaglag na naman kayo doon. Dito na naman sa interview, nilaglag na naman kayo dito. Patay tayo dyan. Tuloy natin ng konti to ha. Just because there are concerns by some colleagues about the coming elections and alliances that have to be made in the coming months. In any case, So kumbaga, wait, inamin sa inyo yun, ma'am. Inamin sa inyo, representative, ng ilan yung kasamahan na kumbaga yung dating bumoto na ma-impeach ang vice-presidente, ngayon sinasabi sa inyo, wag na. yes, Ganun ba I yun? will admit. Gagi. I will admit daw. So nag-uusap-usap na sila. Meron ding mga nakapag-decide na wag bumoto sa impeachment ni VP Sara or mag-no sa impeachment ni VP Sara dahil sa re-election. Hindi dahil sa ebidensya na ipipresent or hindi yung base sa ebidensya na pumasa sa probable cause. Wala. Laglag. Admit to that, and I will say that some of them expressed concerns. Well, we know that the vice president said that she was going to run, so a lot of them, especially
those from Mindanao are Pigilan mo yung bunganga mo, te. Grabe, nilalaglag mo yung mga kasamahan mo, te. concerned about their political future. See? It's all about political future. Kung matibay na dito. No? Yung mga medyo alanganin, ayaw na. Yung mga, ewan ko, baka nakatanggap pa rin ng maleta, hindi ko sinasabi na meron, baka lang, boboto pa rin sila. O kaya yung mga natatakot na manalo si Bibi Sara. So, gagawin nila yung lahat-lahat para sa kanilang political survival. Patay tayo dyan. All right. Okay, but they're not Choppy ka, Miss Karen. concerned that they believe the vice president has to be made accurate where she spent the funds in question right now? Well, that's one of the Gagi, ang galing niya naintindihan niya, no? Hindi ko naintindihan kasi nag-choppy. that's one of the things that I tell them. I would tell my friends that the issues are in fact the same as those listed or as those alleged in the impeachment complaints last year. And maybe it would be good to participate in the proceedings and see the evidence as presented before and as will be presented in the hearing. Kita mo na? Inaanyayahan mo pa sila na mag-present para makita yung mga ebidensya? Ano pang silbi nun? Ikaw din ang nag-admit, inamin mo din, na meron ng mga nakapag-decide at meron na nga kayong sapat na bilang para i-impeach si Bibi Sara. So ano pang silbi ng ginagawa ninyo na pag-hearing dyan? Ay, kumakalap pa kayo ng mga ebidensya. Na yun ang tinututulan ngayon kasi hindi nyo dapat yun ginagawa. Hala, te, bunganga, pigilan ng konti. Hearings before the Committee on Justice. Okay, so when you did say that you see enough votes, there's a solid impeachment case, Hindi tinatantanan ni Bibi Sara, ay ni Karen, no? did you imply that already at this point, since it is sufficient in form, substance, and grounds, that it already be brought to the plenary? It will already be brought to the plenary. Oh, Not yet. Of course, we will follow the rules on impeachment proceedings, and we will still have to determine probable cause. oh, kita mo na. Kailangan nyo pang i-determine yung probable cause. Pero inamin mo na nakapag-decide na kayo. Nakapag-decide na yung mga kasamahan mo. Hindi nyo pa na-determine kung may probable cause o wala. So, saan sila nagbase? Ano guys? Agree ba kayo sa sinasabi ko? Na paano nakapag-decide yung mga congressman o congresswoman kung siya mismo inaamin niya na bago nila ipasa sa plenary ay kailangan muna nilang i-determine na may probable cause. So paano nakapag-decide yung mga kasamahan nito kung wala pang determination ng probable cause? Saan sila nagbase? Nako, questionable na naman yan. Yung kampo ni Bibi Sara, pwede nyong gamitin to na ebidensya na bago pa na-determine o naghihiring pa lang sila bago pa ma-determine na may probable cause, nakapag-decide na sila. Wala pa silang nakikitang mga dokumento, wala pang nakikitang mga papeles, pero may desisyon na. So, ibig sabihin, yung ginagawa nilang hearing, uulitin ko, walang kwenta. Ano bang aasahan natin sa mga to? Bangag nga